May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Ang topic naman natin ngayon, pasadahan natin ito, no? Hindi naman siguro matapos ng isang oras to. Ayan, no? Paano tumaas ang anointing? Yan, ito po yung pag-aaralan natin, no? Paano mong pataasin yung anointing mo? Ano ba yung dapat mong gawin para tumaas yung anointing mo, no? Okay, so ready na po ba kayo? No, kung mag-amen kayo, thumbs up kayo para alam ko. Yan, okay. Paano pataasin ang anointing? May mga tao po talagang anointed sa hindi. No? So, ang calling po ay hindi nawawala, pero ang anointing na nawawala, nababawasan ito. So, ano dapat mong gawin para tumaas yung anointing mo? Ngayon, kapag anointing mo, bumaba, kasalanan mo yun. Always kasalanan mo yan. Hindi dahilan sa pinababa ng Diyos yung anointing mo, hindi yun, kundi kasalanan mo yan. Kaya meron tayong pwedeng gawin, parang anointing natin tumaas. Nalala ko po si Kenneth Hagin, dumating yung time na naglaylo din yun dumaan din yan sa mga laylo-laylo na kinausap siya ni Jesus. Alam naman natin na talagang harapan nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. Ang sabi sa kanya, pagka iniwanan ka ng anointing, ay may time talaga na iiwanan ka ng anointing. No? Kapag iniwanan ka ng anointing, ang sabi niya, gawin mo to. At pag-usapan natin yun, no? Ano ba yung dapat mong gawin kapag iniwanan ka ng anointing o nabawasan yung anointing mo? No, ulitin ko po na doon sa mga past teachings natin, ang anointing ay dahil sa may papagawa siya sa iyo. Kaya mo kailangan ng anointing. Hindi mo kailangan anointed ka tapos wala kang ginagawa, tamad ka. Walang ganon. Kaya ka ina-anointan ng Diyos kasi may ipinapagawa sa iyo ang Panginoon. No? Ang isa rito, maaaring pinoproteksyonan ka. Katulad yung napag-usapan natin kahapon. No? Kung matandaan nyo, ano na nga yun? Ang purpose ng anointing, one, para sa protection mo. Ngayon, yung protection na ito ay maaaring mag-stay to sang 1 year. No? O kaya 6 months, o 1 month, o 1 week, o kaya dito sa specific na masasaksak ka na pala. Hindi ka naman isang buwan nasasaksakin na meron palang darating na ano sa iyo na yung trahedya na yun maaksidente ka. Hindi ka naman everyday maaksidente. Pero poproteksyonan ka ng Diyos. Daw anoint my head with oil. Head with oil. Bakit kasi? Kapag hindi na anointan yung ulo mo, yung mga tupa po, ang nangyayari, pinapasukan ng insekto yung ilong at saka yung tenga. Ngayon, ang gagawin po nung tupa, ibabagbag niya, uumpog niya yung ulo niya sa pader hanggang sa madami na masugatan na yan. Ano mangyayari sa kanya? Yun, kapag hindi siya inanointan ng Panginoon sa ulo, yung langis kasi yun ang magsisilbing pang bugaw, parang off lotion. Alam naman natin kung ano yun. Yun ang magsisilbing pangbugaw ng mga insekto, ng mga demonyo. Kaya ngayon, kapag dumating ang time, wala nang anointing sa'yo, maaburido ka na. Maaburido ka. No? So, kailangan mo ng anointing talaga. Tapos, dito po sa ministry, hindi pwede nagpapakanta ka na wala kang anointing, hindi pwedeng tumutugtog na wala kang anointing. Hindi nga pwedeng naglilingkod ka sa Panginoon nang wala kang anointing. Hindi pwedeng nag-sermon ka na walang anointing. Ito po ay tulad nito, yung time na gumawa sila ng templo, meron pong tinawag na isang parang master carpintero na hindi ko pa matandaan kung anong tawag doon na siya yung pinili ng Diyos na maging head sa paggawa ng templo. May specific na inanointan ng Diyos sa paggawa ng templo. Ngayon, yung habang tinatapos niya yung templo niyo, ginagawa niya yung templo niya, andun yung anointing sa kanya. Pero nung natapos na yung templo, yung anointing, siyempre, wala ka ng trabaho Kaya nga, yung hindi yan lifetime, na hindi naman siya lifetime gumagawa ng templo kasi isa lang naman ang templo nung time na yun. Kaya yung anointing na yun lang. May mga tao pong tinawag ng Diyos na matapos ang pag-aaral, inanointan ng Diyos na matapos sa pag-aaral, meron naman tinawag ng Diyos na magnegosyo. Ngayon, may purpose yung negosyong yun. May purpose yung pag-aaral na yun. Pero pagka natapos ka na mag-aaral, tapos ka na magnegosyo, wala na yung anointing na yun. No? Usually, yung sa mga negosyo po ay para suporta sa gawain. Hindi alisin ng Diyos yung pagsuporta mo sa gawain. Ayan. At sa school,
Tulad nun, alam ko, inanointan ako mag-aral. Bakit? Kasi ang dami kong nakuha sa school na mga nasolwin ko. Hanggang ngayon, kasama ko rito sa Rema. No, ang tagal-tagal na yan. 1,000 taon na tapos na ako mag-aral. Kasama ko dito sa Rema. Inanointan ka ron eh. Ngayon, hindi po lahat naman ay may anointing sa negosyo. Kasi pag nagnegosyo ka, babagsak ka. Walang anointing ang negosyo sa iyo. Alam niyo po yung green thumb na tinatawag, yung hindi naman green thumb yun kundi yung kamay mo ang galing magtanim. Pagka nagtanim ka na, nabubuhay. Ako po pag nagtanim, hindi. Yung kamay ko sa negosyo, walang anointing to. Nasubukan ko na magnegosyo, nawalan lang ako ng pera. Pero nung unang panahon na hindi ko pa alam yung ibang mga pamamaraan ng Diyos, ito pong kamay na to, kapag tayo ng mga simbahan, sa kakanegosyo ko, nagre-repair ako ng computer. No, na sabi ko, anointed to kamay na to sa pag-repair ng computer. Pero noon yun, ngayon hindi na. May time limit yung mga anointing na yun. So, yun ang number 2. Na pagkatapos mong mag-aral, pagkatapos mong magnegosyo, pagkatapos nung tatawagin ka ng pangalan ng Diyos sa ibang ministry. Ayan, kaya nung tapos na ang templo, syempre, hindi wala na yung anointing sa kanya. Tapos na yung templo, nung master carpenter. Nakalimutan ko ng pangalan nun, kung anong tawag doon sa taong ganun. Tapos ang pangatlo po, ay yung inanointed ka dahil sa may calling ka. At yung calling na yon ay lifetime na to, no? Na kagabi, nakita po natin, babata pa nila, nila Abby, nila Badong, nila Cheryl, no? Pangalan na nga nito, ni Carol. Makita mo kung sino yung lahat yan tumanggap ng anointing, lahat yan, pero hindi sila nagstay sa anointing. Ano nangyari? Unang-una, nabawasan yung anointing hanggang sa nawala na yung anointing. Ano nga ba dapat mong gawin para kapag bumaba yan, may angat natin? Ano ba yung magagawa natin para madagdagan yung anointing natin? Okay, ulitin ko po, kapag inanointan ka mag-aral, may purpose ang Diyos doon. Hindi dahilan lang sa para masabi natin na kapag tapos ka, nakapag-aral ka, hindi yun. May purpose ang Diyos doon. Kapag ka nagnegosyo ka at inanointan ka ron, ako wala akong anointing sa negosyo Noon, meron. Pero ngayon, wala na. Natatapos po yung mga ganon. Pagkatapos niyan, wala na, tapos No, pero may purpose ang Panginoon. Bakit ka nagnenegosyo? Ba't ka nag-aaral? O isang special task, isang special assignment na hindi forever. No? Sabi ko nga noon itong kamay na to nakapagpatayo to ng mga simbahan, nakapag-maintain ng simbahan kasi walang pera. No, wala pang partnership, wala talagang pera dumarating ito nakapagpatayo ng mga simbahan to. Hindi ko pinagdamot yun. Sabi ko sana binili ko na lang ng Jollibee. Kasi maraming Jollibee yun yung na sakripisyo po yung na nakapagpatayo ka, nagtitinda ako ng computer noong unang panahon. Tapos sa halip na 1 year ang warranty, 2 years ang warranty, 1 year lang naman yung produkto, 1 year lang ang warranty nun. Paano pag nasira yun after ng warranty? Problema ko ngayon. Pero para makabenta ka, ginagawa kong 2 years warranty. Ngayon, noon, inanointan ako ng Diyos. Bakit nakapagpatayo ng mga simbahan Pero ngayon, wala na yung anointing na yun. No? Ngayon, ganun din sa atin. Parang special na time limited yung anointing mo kasi may pinapagawa lang ang Panginoon. Ang mga workers po ay walang anointing yan sa mga karir. Dahil ang karir natin ay ang paglilingkod sa Panginoon. Ito yung kinakarir natin. No? Ngayon, yung mga may anointing doon, hayaan natin sila kasi blessing sila ron. Ngayon, meron naman ding mga tao na sabi niya sa akin na, Pastor, magpo-full time ako. Sabi ko, paano yung negosyo mo? Paano yung pag-aaral mo? Sabi niya, basta bitawan ko na yan. Hayaan ko na si Lord ang take over sa akin. Mga ganun-ganun. Sabi ko, wag. Bakit? Kasi kitang-kita naman na wala pa siyang anointing sa pagpo-full time. Sabi ko, wag. Ako na nagsasabi na ituloy mo muna, hindi pa time. May mga tao po na gustong nasa pag-aaral, tapos biglang titigil. Tapos magpo-full time. Sabi ko, wag. Bakit? Kaya nga may pastor kasi yung pastor, nadedetect niya kung time na ba o hindi pa. Pero meron naman na mga tao na iiwanan nila yung negosyo nila, iiwanan nila yung pag-aaral nila. Sabi ko, go, iwanan mo. Yan, kasi time na. Yan, andun na talaga yung timing ng Diyos na let go na. Pumasok na sa pagpo-full time. Nalala ko po yung asawa ng pastor namin dati.
Ayaw ng parents niya na maglingkod siya, ayaw ng magulang niya, ng mga kamag-anak niya, hindi ko alam kung ano, basta alam ko yung magulang niya, ayaw na pinipigilan siya. Asawa po ng pastor namin ito dati. Kinukwento niya sa amin. Si Ma'am Tina, kung tawagin namin, Ma'am Tina, na asawa po nung kapatid ng senior pastor ng dating organization namin. Hanggang ngayon naman, kasama pa rin kami sa organization. Hindi naman kami humiwalay eh. Ngayon, sabi niya sa akin, nagtatanong daw siya, nagpasting daw siya kung papasok na siya ng Bible school o hindi. Ayaw nga ng magulang. Ayaw nga ng family. Anong ginawa niya? Ngayon, sa fasting daw, sinabi ng Diyos sa kanya, go. No? Go. Ano nangyari? Alam niyo po, tumakas siya. Iniwanan niya yung family niya, iniwanan niya kung ano man yung negosyo niya, pag-aaral niya. Basta go. Yun daw sabi ng Panginoon. Pumasok siya sa Bible school. Ano nangyari? Galit na galit yung magulang, siyempre. Pero, alam niyo po, later on, nung andun siya, naglilingkod sa church namin, noon sa Boni, yung magulang niya kasama niya. Yun. No? Nabuhay na din. Na-win niya yung family niya dahil sa pagsunod niya sa Diyos. Hindi yung pagsuway niya sa Diyos. No? Kasi minsan, paano ko sabihin sa iyo ng magulang mo, anak, may sakit ako, bigyan mo ako ng lason para mamatay na ako, susunod ka. Tapos sabihin mo, hindi pwede, hindi ko pwede gagawin yan. Akala ko ba, Kristiyano ka, dapat sumunod ka sa magulang mo, hindi ba inutos ng Diyos sa iyo yan? Ay, hala, nalaglag na yung utak. Hindi ganun. No? Okay, so, punta po tayo rito. Ano ba ang dapat mong gawin para tumaas yung anointing mo? Okay na. No? Ngayon, kapag hindi tumaas ang anointing mo, nagkulang ka. Ayan, okay. So, number 1, no? Hindi naman proper order ito. Number 1. Yan. Ito po ay mag-pray ka. Wala pong anointed na walang prayer. Walang anointed na lingkod na walang prayer. Ang isang anointed na lingkod, puno ng prayer. Bakit? Kasi kailangan mong humarap sa Diyos. Alam niyo, napansin ko, kung halimbawa sa pagpapalayas natin ng demonyo, sa mga karanasan natin dito sa Rema, may mga anghel na hindi naman literal na nagpapakita, kung hindi nagpaparamdam. Dito po sa gawain natin, na sabi ko, alam ko may anghel dito eh. Bakit? Iba yung pakiramdam. Ngayon, ang Holy Spirit, nararamdaman din. Alam niyo po yung pinanood natin kagabi, anointing ng Holy Spirit yun. Ang lakas ng anointing, no? Bakit? Kasi nagtatawag ang Diyos ng mga taong a-anointan niya. Kaya nga sabi ko sa mga doon sa altar calling, minsan pagka tinawag ko sila sa harapan, hindi ko pinababalik doon sa likod kasi usually sa camping sa likod ang maingay. No? Napakaingay ng mga tao sa camping. Doon sa likod, nagkukwentuhan sila. Walang anointing na lalapit doon. Bakit? Kasi hindi pinapansin eh. Kasi sabi niya gano'n, aking anak, ang salita ko'y dinggin mo. Ang dinidinig nila yung katabi nila. No, aking anak, ang iyong mga mata ay ituon sa sinasabi ko. Ano ba yun? Sinasabi pero kailangan mo makita. Napag-usapan na natin ito nung camp. Bakit? Kasi sa likod maingay. No? Ngayon, kapag natangay ka ron, nanakawin nito yung anointing. Kaya nga, sabi kong gano'n, huwag ka muna bumalik nga. Stay ka lang dito sa harapan. Bakit ang anointing nasa harapan? Kaya, no? Ang mga tao po, na pagka inanointan ng Diyos, kailangan maging prayerful. Ngayon, sabi kong gano'n, minsan nakakaramdam, iba kasi ang pakiramdam ng anointing ng Holy Spirit. Ito pa, iba ang pakiramdam ng anointing ni Jesus. Alam mo, pagka si Jesus ang nandun, alam mo, pag ang Holy Spirit nandun, ibang pakiramdam. Katulad nga sabi ko nga, nabiyayaan kaming makarating dun sa simbahan ni Kenneth Hagin. Alam niyo po, sanay ako sa anointing ni Benihin. Sanay ako, nakita ko na yan, nakaharapan ko na yan. Sabi ko nga sa inyo, tinawag pa ako niyan. No? Pagkatapos dun, inakyat ako sa stage. Pagkatapos dun, pinag-pray ka, nilay hands ka, no? Si Benihin mismo. Pinag-pray ka, nagbanggit siya ng word, tapos nilay hands ka, pagkatapos hinampas ka. Tilapon ako eh. Lakas ng anointing eh. Na privilege sa akin yun. Yung kumbaga parang it's an honor na tawagin ka ng Panginoon na gano'n sa harapan. Bakit? Kasi pagbalik ko pala sa Pilipinas, noong time na yun, dadaan ako sa napakatinding problema na siguro kung hindi ako ay naipag-pray ni Benihin, wala na ako. No?
Kasi yung anointing, magbibigay din ng protection sa iyo eh. So, ano po nangyari? Kailangan, sabi ko nga, sa mga pagkilos po ng Panginoon, di sa mga gawain, nasa-sense mo eh, na ang Holy Spirit ito, si Jesus na ito, at mga anghel ito. Yan. No? Tapos ito pa, yung mga anghel na yan, malalaman mo kung sila yung mga malapit sa Diyos o hindi. Ngayon ko lang ito binabanggit sa inyo. Kasi hindi pa naman ready ang rema rito, tsaka kumbaga parang hindi siguro sila nakikita ko, parang hindi naman interesado eh. Kaya yung may interest lang ang makakaintindi nito. Sa mga services natin dito sa Rema, lalo na sa mga believers meeting, mararamdaman mo kung yung anghel na nandun at mga kapatid, may nakakakita po ng mga anghel dito po sa atin. No? Hindi na lang nila kinukwento dahil di ko tinatawag, pero habang yung nagre-review, nag-i-interview ako sa mga tao, minsan chat nila ako, sasabihin lang may nakita sila ganito, ganyan, na nakita raw nila dito sa side daw na ito, tapos minsan nakikita sa tabi ko pagka nagsisermon ka na. Kaya nga ngayon, yung minsan bubulungan ka pa ng anghel kung ano sasabihin mo eh. No, nakikita nila yan, sila nagsasabi sa akin. Na akala ko, isip ko lang yun, yung pala may bumulong na sa akin. Ngayon, minsan, sasabihin daw ng anghel ganito, na naririnig nila eh. Pagkatapos ako naman, uulitin ko raw. No? Kaya nga, sa camping, hindi maganda nagkukwentuhan sa likod. Kasi pinakamaingay doon, kinukwento nga nila sa akin kung sino daw yung pinakamadaldal doon eh. No? Inaagaw mo yung atensyon ng tao sa anointing. Doon sa likod, palagi na lang yan. Training ito, kaya pwede kong banggitin sa inyo, wag. Bababa ang anointing kapag ganyan. Buti nga hindi tayo pinapatulan ng Diyos eh. No, kasi ang Holy Spirit matampuhin. Ngayon, sabi ko nga, alam ko kung yung anghel na yun ay malapit sa Diyos o malayo sa Diyos. Distansya. Yung posisyon nila. Yung official na posisyon nila. Na hindi ko naman sinasabing cherubim, seraphim itong mga to. Pero alam mo, kapag yung anghel na yun ay malapit sa Diyos, ibig sabihin, kasi sa kalan, kapag subukan mo ilapit yung mukha mo sa kalan, mararamdaman mo yung init eh. No? Ngayon, kapag yung anghel na yun malapit sa presensya ng Panginoon, yung physical na lapit, kapag bumaba na sa'yo, pagka nandito siya, ramdam mo yung anointing. At meron naman yung ordinaryong anghel na hindi ganun kalakas yung anointing. Ngayon, dito sa Rema, nararamdaman yan. Ang hindi masyadong maramdaman dito, yung nakikita nga ng mga tao, yung mga ordinaryong anghel na lang yan. Ewan ko kung anong tawag sa kanila. Pero, mga anghel pa rin. Wala raw pakpak eh. Pero kapag ibig sabihin kasi ng pakpak, hindi naman lahat ng anghel may literal na pakpak, maliban lang yung seraphim, saka yung cherubim. Pero, yung seraphim, 6 ang pakpak eh. Sipin mo yun, no? Ngayon, ang ibig sabihin kasi ng pakpak, yung pwede lang silang lumipad. Hindi naman literal na anghel kasi hindi naman literal na pakpak yun kasi nga hindi naman ang pakpak po gumagana lang yan kapag may hangin, no? Ngayon kapag nasa space ka walang hangin, useless ang pakpak. Ngayon simbolo lang yung wings, no? Sabi nga nila ang Diyos ay may wings, under His wings, sabi niya ganoon, magtatago ako. Ngayon simbolo lang yun, ibig sabihin ba ang Diyos ay may pakpak? Wala. Pero mararamdaman mo kung yung anghel na yun ay yung someone na malapit sa Diyos sa posisyon na kapag bumaba na sa atin dito sa Rema, alam ko, kakaiba, malapit yung anghel na yun. Yung anointing niya kakaiba, mararamdaman mo yun. Ngayon yung iba, hindi nararamdaman, hayaan mo na, basta ang mahalaga, may anointing, pero madedetect mo yun. Ngayon napansin ko po, na yung mga malalakas ang anointing, lumalabas lang pag may napoposes. Malakas yung anointing na yun kapag napalayas na yung mga demonyo. Pagka poses na minsan buwan na, ramdam ko pa na yung anointing na yun, buwan na ang nagdaan. Para bang dumidikit sa sa katawan mo, sa damit mo, nadikit. Nalala ko nga, nung nabaptize ako sa Holy Spirit, nung nagsimula ako nag-tongues, matanda siya, lola, ang nagpatanggap sa akin, Amerikana, na lola. Habang pinapatanggap niya ako, pinapawisan siya, naamoy ko yung pawis niya. At alam niyo, weeks na, naligo na ako, ilang beses ako naligo, no?
Linggo na ang dumaan, yung pawis niya nararamdaman ko, naamoy ko pa rin. Bakit? Kasi yung anointing niya nandun, isang linggo na, yung anointing niya na kumikilos pa rin sa akin. Tapos everyday ako nagtatangs. Yan. No? Bakit kasi, kung gusto mo tumaas ang anointing mo, hindi dapat wala kang prayer. Kailangan mong dumikit. Bakit ko binanggit yung mga anghel na yan? Kasi kapag alam ko na ito yung mga angel, sabi niya, who stand before the Lord. Ibig sabihin talagang malapit sa Panginoon. At yung anointing ng Ama, ang anointing ng Anak, no? na napasok sa kanila, na dala-dala nila. Kaya pagbaba dito sa Rema, ramdam mo. No? Dapat aware tayo sa ganyan eh. Ngayon, lumalabas yan na kukuha mo yung anointing na yun ng Panginoon. Sabihin ko sa inyo, ibang anointing ng Holy Spirit sa anointing ni Jesus, mararamdaman mo. No, wala akong time para i-describe pa sa inyo to. Pero, alam mo, pagka si Lord lang nandun eh. No? Meron kasi yung ang Panginoon yan, pero ang Holy Spirit yan. Pero yung iba yung kay Jesus at saka ang Holy Spirit, ganun. Pero same din lang. Diyos pa din yan. Pero nagkakaroon ng pagkakaiba. Alam mo nga kung sa kwarto mo may anghel eh. Masesense mo yun, mararamdaman mo yun. Ngayon, hindi mo makukuha, hindi mo mapapalakas ang anointing mo pag wala kang prayer. Kailan ka dapat mag-pray? Kailan ka ba iinom? Pag nauuhaw ka. Pag dry ka na. Kapag yung parang wala ka ng gana, doon ka mag-pray. Yung iba, ang ginagawa nila, gusto nang umuwi ng tao, mag-fasting ka, mag-pray ka. Ganun, tama naman. No? Yung nga lang, hindi nila gusto yun kasi nga, dry na sila. Kasi, di ba sa overnight natin, sa prayer meeting natin, mga kapatid, yung pong bigat sa prayer, yung bigat sa overnight, yung bigat sa gawain, binubuhat yan. Kaya nga mabigat eh. Ibig sabihin, binubuhat yan. Kailangan mo ipag-pray para gumaan. No, at kapag na-dry ka na, doon ka iinom. Pag dry ka na, doon ka magpe-pray. Dapat nga, hindi mo nga pinapaabot na ma-dry ka eh. No? Kailangan mo ang prayer. Kung gusto mong tumaas ang anointing mo, kailangan mong mag-pray. So, anong klaseng prayer na to? Siyempre, sa tongues. No? Sa tongues. Ngayon, sa prayer mo, hindi pwedeng hindi mo sinasabi yung sekreto mo sa Panginoon. Kumbaga, may mali ka. Umamin ka sa mali mo. Mag-repent ka kasi hindi tatas ang anointing mo kapag tuloy-tuloy ka rin sa mali. No, so mag-repent ka, alam mo sa sarili mo, alam mo kung ano yung maling nagawa mo, i-repent mo yan, sabihin mo sa Panginoon na maglilingkod ako sa iyo, tinawag mo ko, tataas ang anointing mo. Nasa magazine yan eh. No, so okay, number 1, yung prayer. At tuloy-tuloy ito, habaan mo yung prayer mo, tagalan mo yung prayer mo. Alam nyo ba, yung ibang pong mga tao na slain, hindi dahilan sa Holy Spirit. Nakalagay po rin sa Biblia na isang dahilan kung ba't na-slay ng mga tao kasi dahil sa anghel. Yung anointing ng anghel, yung presensya ng anghel. No? Basahin niyo po rito yung kay Daniel, na-slain si Daniel dahilan sa presence ni Gabriel. No? Wala naman sinabing Holy Spirit yun eh. Sabi niya, nung dumating ang anghel nanghina siya. No? Nangatog siya, humina ang yung legs niya. Natumba siya, tapos itinayo na nga lang siya ng anghel eh. No? Na yung anointing na yung, bakit kasi the powerful, the angel, the more powerful siya, mas malakas ang anointing niya. At minsan, yung pong mga anghel ang kumikilos sa atin, nagbabantay sa atin, siguro atake ng demonyo. Kaya na-slain tayo, kaya napupuspos tayo. Ngayon, kung salita ka ng salita, daldal ka ng daldal, di mo makukuha yung anointing, lalo na sa likod. No? Sa harapan ng anointing, sa likod hindi. Kasi daldalan sa likod. Alisin natin po yung mga ganyan. Okay po. Nalala ko na, nagpunta kami kay Benny Hinn. Grabe, 2,500 ang bayad. Ang laki. No? Isang oras ka lang naman kay Benny Hinn nun. Inabot naman kami ng mga 3 oras. Ngayon, nung magkakasama kami, lamesa yun eh. Bilog na lamesa, magkakasama kami. Sabi sa akin ninyo nagtataka daw siya, ba't di ako kumikibo? Bakit? Nagre-ready ako eh. No? Yung silent ako nun. Yung silence ko napansin nila na yung nga, tinawag, pati si ninyo nga, tinawag ni Benny Hinn kasi si mama niya, si Nanay Eden, ma-aksidente pala. Ngayon, hindi pa lumalabas si Benny Hinn nun, pero nakaganon lang ako doon sa lamesa, tahimik lang ako. Bakit? Na sila nagkukwentuhan na, yung mga tao sa paligid, nagkukwentuhan. Ako nakaganyan lang kasi nire-ready ko yung sarili ko. Ayoko sumali sa kwentuhan, ayoko sumali sa
sa mga usapan. Ayoko mawala ako. Ayoko yung mawala yung attention ko kasi sabi kong ganun, magpapalayan sa kay Benny, magpapalayan sa kay Benny, magpapalayan sa kay Benny. Gagawa ko ng parang malayan sa kay Benny. Ganun ako ng ganun eh. Nire-ready ko yung sarili ko na ayoko makipagkwentuhan. Kasi mawawala yung concentration ko, mawawala yung preparation ko na tanggapin yung anointing. No? Eh, ano nangyari? Nalehans ka ba ni Benny? Nung sinabi ni Benny, lahat ng pastor lumapit, punta na ako. Hindi na ako nagpaalam na punta muna ako sa harapan na. Talagang diretso ako dahil hinihintay ko lang yun. Pagdating ko ron, punong-puno na ng tao. No? Na sabi ko nga rin, paano ako malelehans nito? Mga nagpunta, kahit hindi lumang pastor, nagpunta. Ginawa ko po, meron pong dalawang mataba, hindi ko na matanda, na babae na ang laki-laki ng katawan, ng taba-taba, nakaharang sa akin. Pinasok ko yung katawan ko, yung talagang paside na ganyan. Pinasok ko. Pagkatapos nun, tinaas ko yung kamay ko, nakaganyan yung kamay ko, na hoping, umaasa ako, na hawakan lang man ni Benny na kumbaga sabihin niya, gano'n na ina-anointan kita. Yun ang problema eh. Hindi niya sinabi yun eh. Pero nilapitan niya ako. Alam niyo, daming kamay na nakataas na ganyan, nagkakapuspusan na eh. Nakaganon ako. Hindi ko nakikita. Tinaas ko na yung kamay ko. Malayong kamay na sa katawan ko. Talagang inangat ko na yung kamay kong gano'n, hoping na hawakan man lang ni Benny Hinn para makatransfer ng anointing. Alam niyo mga kapatid, maya-maya may humawak sa kamay ko pagtingin ko si Benny Hinn. No? Yung hindi hawak lang na gano'n, kundi yung pinisil talaga na sabi ko, Lord, tinatanggap ko ang anointing. Alam niyo, pagkatapos nun, talagang nanlambot yung tuhod ko na kung hindi ako hahawak, kung walang aalalay sa akin, matutuba ka habang naglalakad ka, pauwi na. Bakit? Lakas ng anointing no? Ngayon, kailangan mo yung prayer. Hindi pwedeng hindi mo inaalagaan. Subukan mo mag-alaga ng manok o kaya aso, pusa. Kung hindi mo pakakainin yan, mamamatay yan. At kung wala kang prayer, yung anointing, mawala talaga. Halata, yung isang tao na walang prayer, magsesermon, magigitara, papakanta, mag-worker, magpa-follow up, kung ano man ang gagawin niya, halata walang prayer. Kailangan mo mag-pray ka number 2. No? Kailangan makihalubilo ka sa mga anointed. Yan. Dikitan mo yung pastor mo. No? Kasi hindi naman palagi nandito si Benny Hinn kailangan mo makihalubilo doon sa mga anointed. No? Alam niyo mga kapatid, may mga tao pong yung dumidikit sa akin. Hindi ko naman itataboy yan kasi gusto nila makipagkwentuhan ganito, ganyan. Yung nga lang, may mga tao po pagka dumikit na sa akin, hindi tumitigil ang bibig na talagang kwento na parang napapagod ako nakikinig na nakadikit. Pero sige, hindi ko tinataboy ang mga ganyan. Bihira lang naman yun, tsaka konti lang naman yun. Pero ito po, kailangan makihalubilo ka sa mga anointed. Dikitan mo, dapat ang best friend mo ay yung pastor mo. Yan. No, kailangan mong dikitan ang mga yung district mo dapat dikitan mo. Yung pastor mo dikitan mo. Na walang halong malisya na doon nakukuha ang anointing. No, yung association, kung tawagin ni Kenneth Hagin to, yung ang anointing nakukuha sa association. Dumikit ka, yung banding ka. May time na may mga tao pong makikipagkwentuhan sa akin nung unang panahon nito, yung marami ka pang time, maya-maya nagpo-prophesy ka na, tapos siya rin nagpo-prophesy sa akin. Mamaya malakas na kaming parehas, no, nagpalakasan kaming parehas. Kasi yung malayo din, pilit pa ring mararating, wag lamang masabi mong hindi pwedeng darating sa yung anointing, lalakas ang anointing lang malayo ka sa anointed na tao. No? Kailangan mong, ngayon, paano to? Si Benny Hinn, manood ka. Panoorin mo, absorb mo yung anointing niya habang nagsiservice siya. Tingnan mo, si Kenneth Hagin, pinapatay na siya Pero panunuorin ko pa rin, pakikinggan ko pa rin. Si Benny Hinn, wala rin sa Philippines, panunuorin ko pa rin, pakikinggan ko pa rin. Na nag-offering ako sa kanya. Hanggang ngayon, nagpa-partnership ako sa kanya. Maliit nga lang, mas malaki ang contribution ko, ang offering ko dito sa Rema. Kasi ito yung bahay ko Ito yung pamilya ko. Nalilito na ako na dadagdag na. No, okay. So, dapat nagpe-pray ka. Number 2, nakikihalubilo ka. Yan.
No? Eh, yung mga pastor mo, ulitin ko, dapat yan ang best friend mo. Hindi pwedeng lilihim-lihim ka, lalayo-layo ka, wala, bababa lang ang anointing mo. Kasi yung anointing po nating mga lingkod, eh, usually, dapat continuous ang communication mo o yung pagdikit mo doon sa anointed. No? Eh, yung kung lalayon mo ang pastor mo, eh, kakalabanin mo siya, lahat na lang ng... Nalala ko dati, pambihira, sabi sa akin ng isang kasama ko, kung ano ayaw mo, yun ang gusto ko. Kung pag sinabi mong kaliwa, kakanan ako. Pag sinabi mong kanan, kakaliwa ako. Talagang sabi niya, yun ang plano ko, salungating ka lahat. Diniretso po akong ganun. Eh, hindi ko na lang kukwento sa inyo kung ano nangyari sa kanya. Bakit? Inanin niya yun. Yung paglayo niya, pagkontra niya, no? Kahit mali ang pastor mo eh. Kahit may mali na, dahil hindi naman always tama yan. No? Minsan na nga lang maging maganda yan, eh, tanggapin mo na. No? Pati pag may makeup niya, pakikialaman. Eh, hayaan mo na yung nasa taas ang makialam sa kanya. Bihira lang siya gumanda, payagan nyo na. Okay. So, one, mag-pray ka. Number two, makihalubilo ka. Hindi pwedeng malayo ka sa pastor mo na anointed ka. Hindi. Alam niyo, may nakalagay po rito na sabi niya magkakasundo ang anak sa tatay. Mayroong verse na ganyan na kung lalabanan mo yung nasa taas mo, makakapaglingkod ka, pero hindi ka mapapalapit sa Diyos. No? Sabihin ko sa inyo, matitisod ka pa sa leader mo, matitisod ka sa pastor mo, pero patuloy ka lang. No? Kargahin mo kasi kaya ka nga nilagay dyan eh. Kaya nga siguro nalaman mo yung mga problemang yun eh, kasi yung pastor mo may dinadalang problema. So, buhati mo. Tumulong ka sa pagbuhat, hindi ka tumulong sa pagpintas sa kanya. Dahil marami lang kapintasan ng mga tao po. Si Jesus lang ang perpekto. So, makihalubilo ka. Anong magagawa kong paglilingkod sa pastor? Anong magagawa kong paglilingkod dito sa anointed na to? No? Maging maging kaibigan ka niya. Alam niyo, dumating ang time na si Jesus nga na sumandal na sa sa kung tama yung term na gagamitin ko sa mga disipulo, sabi niya wala man lang nagtatanong sa inyo kung saan ako pupunta. No, nahirapan na ang kaluluwa ko, sabi ni Jesus. Bakit? Binubuhat na niya ang kasalanan ng mundo eh. Wala pa siya, hindi pa siya napapako sa krus Pero makihalubilo ka, huwag ka lalayo doon sa pastor. Gawin mo kaibigan niya na paglilingkuran ko itong pastor na to, makukuha mo yung anointing at lalakas ang anointing mo. Yan. Ngayon, kung titigil ka rito, tumigil ka sa pagpe-pray. Sabihin mo, nakuha ko na yung anointing eh, tumigil ka ngayon sa pagpe-pray, mawawala yan. Tumigil ka sa pakikihalubilo sa pastor mo, mawawala ang anointing na yan. No? Pangatlo, maglilingkod ka sa kanya. Nabanggit ko na to kanina, pagsilbihan mo, paglingkuran mo. No? Kung ano bang pwede kong maitulong, ano bang pwede kong tingnan niyo po si Elisha at si Elijah. Sabi niya gano'n, alis na ako, sabi ni Elijah. Ano bang gusto mo? Sabi niya, itong gusto ko. Sabi niya, kung titingnan mo ako, ibig sabihin, kung titingnan mo, mamasdan mo, yun ang pagkuha ng anointing. At yun ang paraan para lumakas yung anointing mo. Paglingkuran mo yung pastor na gumawa ka ng sabi ko nga paano ba to? May text ako rito sabi niya gano'n narinig po ata kayo, may nagpadala na po ng pizza sa amin. Sabi ko kanina pizza, yan, may magpapadala ng pizza sa kanila, sana all. No? Magpaglingkuran mo. Number 4, magtanim ka doon sa pastor, no? O doon sa lingkod. Ibig sabihin, mag-offering ka, magtanim ka. Na, alam niyo, mga pastor, hindi sanay yan na binibigyan ng nasa ilalim nila. No? Tulad si Benny, hanggang ngayon, nag-offering ako rin. Nagpa-partnership ako rin. Yan. No, kailangan yung ganun. No? Somehow, magregalo ka, mag-offering ka, ganyan. Magtanim ka. Natawa nga ako Alam niyo ayaw kong banggitin dito kasi parang hindi maganda pero kailangan sabihin ko. Alam niyo sa inyo, yung mga nagbigay po sa akin ng sito, nagbigay sa akin ng ganyan, nag-abot sa akin ng ganon, hindi naman kinakalimutan ng Diyos yan Sabi niya ganon, o ano nangyari sa'yo? Tinutulungan kang mamatay. Yung mga sitong ibinibigay. Hindi nila plano na magkasakit ako roon. Wala silang plano para mamatay ako doon.
nagtatanim lang yung mga yan. And one day, aanihin nila yan. So, ganun po, no? Tapos ang number 5, mag-aral ka. Ayan, kasi kapag hindi ka mag-aaral, never ending ito. Mag-aaral ka. Kung sa palagay mo, alam mo na lahat, yun nagpapatunay na wala ka pang alam. Dahil sa paglilingkod, dapat continuous ang anointing na nagpo-flow kasi yung anointing mo ngayon lang. Maaring bukas wala na yan, ubos na yan. Kaya kailangan mo ulit mag-refill. Ngayon, yung anointing mo ngayon linggo, sabihin tulad nito, sa pagpunta ko po sa mga anniversaries nyo, no, linggo-linggo ako napunta. Kung ba anointed yung service ngayon, next week, anointed pa rin? Abay, kailangan kong mag-pray, kailangan kong magkarga, kailangan kong mag-charge. Hindi po pwede ngayon, anointed naman nung nakaraan eh. Hindi yung susunod na next week na service anointed pa rin. Hindi. Kailangan kong magkarga every day. Kailangan kong mag-pray every day. At kailangan kong mag-aral sa bawat pupuntahan ko. Mag-aral ka. No, ang salita ng Diyos, anointed na yan. Hindi mo na mababago yan. Anointed yan. At tutulungan ka nitong tumaas ang anointing. Kailangan mo mag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon ganito po, no? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Taas ang kamay, ha? Nang alin? Teka muna, huwag muna kayo magtaas ng kamay. Hindi nyo pa alam kung ano yung sasabihin ko, eh. Malay nyo sabihin ko, magtaas ng kamay ang pangit. No, hindi yun. Sino po dito ang gumagamit ng Magandang Balita Bible lang? Wala na siya ibang translation, wala siya ibang version ng Bible, kundi Magandang Balita Bible lang. Taas po ang kamay. Walang mali kung magtaas po kayo ng kamay. Okay, no? Sino rito ang gumagamit po ng NIV? Okay, sino rito ang gumagamit ng Amplified? At sino rito ang gumagamit ng The Passion Translation? Okay, so nakita ko yung may kaunting kamay, ano? Ngayon, makikita mo kasi sa pagtuturo niya kung Magandang Balita Bible lang siya. Makikita mo rin sa pamumuhay niya at sa pagtuturo niya kung siya ay NIV. Makikita mo rin kung amplified version siya. No, yung way ng pagtuturo niya. Makikita mo rin kung Passion Translation siya. Ngayon mga kapatid, makikita mo, no, excuse me po, pag nagtuturo po ako, ang ginagamit ko ay itong Magandang Balita Bible at saka yung King James. Sa pagtuturo ko yan. Pero mahahalata mo kung yung tao hanggang dun lang sa Magandang Balita Bible. Halata mo sa alam niya na mga natututunan niya na hanggang Magandang Balita Bible lang siya. Ang Magandang Balita Bible ay pang kindergarten. Maraming maling translation. Mali-mali ang mga translation dito. No? Pang kindergarten lang yan. Hindi ko sinasabing mali ang Magandang Balita Bible kasi Bible pa rin yan. Pero makikita mo yung kababawan. Kailangan mong umakyat sa mga translations. Kasi kung magko-concentrate ka lang dito at hindi ka magbabasa, hindi ka nag-aaral. Kung hindi ka nagbabasa ng NIV, hindi ka nagbabasa ng NASB, hindi ka nagbabasa ng Amplified Version, hindi ka nagbabasa ng ibang translation, mababaw. Hindi ka nag-aaral. Kasi ang isang tunay na nag-aaral ng salita ng Diyos, lahat ng translation na pwede niyang pag-aralan, pag-aaralan niya. Pero hindi ko sinasabing, huwag niyo na basahin ng Magandang Balita Bible kasi ito yung ginagamit ko pag nagtuturo ako. Pero kapag yung sa buhay mo, no, kailangan lagpasan mo Magandang Balita Bible kasi ang Magandang Balita Bible ay pang kindergarten lang. Mga worker ang kausap ko rito, mga nag-aaral, mga lingkod ng Diyos, mga nagpapastor, nagwo-worker. Hindi ko kausap ang mga miyembro dito. Kaya ang gawin niyo po, lahat kayo, kung kakayanin niyo, bumili kayo ng Lalibing Bible, pinakamagandang translation na pinakamababaw, pinakamadaling intindihin.
Pero kailangan mo gumraduate dyan. Bumili ka ng New Living Translation, bumili ka ng NIV, bumili ka ng NASB, bumili ka ng CBS, no? Bumili ka ng Amplified. Yan. Tapos bumili ka ng King James. Tapos bumili ka rin ng Passion Translation, no? Eh ngayon, pipindasan ka sa Passion Translation kasi hindi raw accurate. Eh sige, basahin mo lang. Basahin mo lang. Tapos bumili ka ng Study Bible. Anong Study Bible? Eh kung magtatanong kayo sa akin, marami pa ako re-recommenda sa inyo. Ngayon, kung sa mga books naman, eh magtanong kayo sa akin, eh foremost na i-recommend ko sa inyo, kay Kenneth Hagin pa rin. Huwag tayong lumayo ron. Kung gusto mo magbasa ng kay David Diga o kung kani-kaninong libro, okay lang. Pero stick tayo kay Kenneth Hagin. Bakit kasi yung anointing niya magpo-flow sa atin ngayon. Pag nagbago ka ng teaching, iba na namang anointing ang papasok sa'yo, baka mapasama ka pa. Kasi kung halimbawa kay Kenneth Hagin yung libro na pinag-aaralan mo, ito yung anointing ni Kenneth Hagin na kukuha mo. Ngayon, kung kukuha ka ng mali-maling mga doktrina tulad ng dating daan, magbabasa ka, makikinig ka pa sa dating daan. E di ano yung tingin makukuha mo, maya-maya, bakla ka na rin. Excuse me po, no? Sa mga ayon sa ano, na-prove naman na ito, hindi nga lang lumabas ang resulta sa korte, nang rape siya ng worker niya lalaki. No? Ano ba pangalan ng lalaki? Si Puto. Puto ang pangalan ng worker niyan lalaki. Ngayon, ang tanong ko naman, ba't nagpa-rape? Bahala sila sa buhay nila dahil hindi ko naman sila sinusundan. No, nalalaman ko lang yung mga balitang yan. Kasi kung kay Kenneth Hagin yung material sa gagamitin mo, yun ang anointing na papasok sa'yo. Bandang huli, na yung mga nangyayari kay Kenneth Hagin, nangyayari na rin sa'yo. Ngayon, kung lilipat ka ng ibang susundan, lalo na yung iba, magaling lang magsalita, wala namang anointing. Anointing nila, mamintas lang. Yun ang anointing mo. Kasi kung sino yung sinusundan mo, yun ang makukuha mo. Kaya nga, pakihalubilo. Ano? Pakikihalubilo. Ngayon, dito po sa Rema, yung anointing ng propeta at saka teacher, kinakalat ko sa inyo. Ano yan? Paano kung kinakalat? Ano yung materials? Yung magazine natin. Hindi naman galing sa akin yan. Galing sa kay Kenneth Hagin yan. No? Ngayon, tulad yung magazine natin ngayon, yan po anointing nung anak niya. Kasi pastor Hindi naman propeta yung anak niya pastor yun. Kaya, yan ang sinasabi ko sa inyo kasi magpapastor tayo. Okay, so sabi niya gano'n, number 1, mag-pray ka, number 2, makihalubilo ka, 3, maglingkod ka, 4, mag-offering ka, no? Dala mo ng papaitan yung pastor kung basta magbigay ka, bilang mo ng ice cream. Mag-offering ka sa kanya. Tapos, ito pong pang-last, hindi naman ito yung list, mag-aral ka. Dahil kung hindi ka mag-aral, di tataas anointing mo. Kasi ang salita po ng Diyos ay parang butter yan Yan ang tinuro ni Benny Hinn noon nung pumunta siya rito na nagbayad kami 2.5 bawat aaten. Grabe. Hindi libre yun 2.5, ilang oras lang. Sabi kong ganun. Ang salita ng Diyos parang butter na pinapahid yan. Ngayon, halata mo ko yung isang lingkod o pastor ay hindi napahira ng Holy Spirit. Bakit? Di nag-aaral. Yung tinuturo niya, paulit-ulit lang. Wala siyang revelation. Kumbaga, ano bang kailangan dito? Yung kailangan ng tao. No, hindi yung natutunan mo lang bago, kundi yung kailangan ng tao. Okay. So, yung number 5, napakahalaga ay, hallelujah. Hindi ko lang ma-emphasize sa inyo, pero dapat nag-aaral po. Ngayon, anong pag-aaralan mo? Ituturo mo, syempre. No, pero at the same time, ikaw din. Meron kang sariling pag-aaral. Kasi matatamad ka, madedrain ka, na parang kailangan ko ng revelation. Ako mismo, ako si Kuya Boy, kailangan ko ng pagkausap ng Diyos sa akin, kailangan ko ng rema. At kapag walang rema ang Diyos sa akin personally, dry ang pagtuturo. Walang paulit-ulit ang sinasabi niya. Amen po ba?
Kailangan mo mag-aral. Kailangan mo bumili ng mga iba't ibang translation. Mag-invest ka. Wala kang pera ganyan. Umuwi ka na sa langit. Kung ganyan ang katwiran mo. No? And kailangan mo mag-aral. Hindi pwedeng magandang balita, Bible lang. Okay. Bible pa rin yan. Pero kailangan nating mag-aral. Hindi po pwedeng grade 1 ka na lang palagi. Ang magandang balita, Bible, ay pang kindergarten. Paano kung hindi ko maintindihan? Andiyan ang pastor. Paano kung hindi maintindihan ng pastor? Andiyan ang district. Sige, akyat lang tayo ng akyat. Paano kung hindi naintindihan ng district? Andiyan ang senior pastor. Paano pag hindi naintindihan ng senior pastor? Andiyan si Kenneth Hagin. Nasa langit na pala yun. No? Pero kailangan mong mag-aral. Hindi po pwede yun. Dati pa rin hindi na timely, hindi na napapanahon na katuruan, ituturo mo kasi wala ka nang maituro. At hindi lang yun, tingnan mo ngayon yung mga miyembro mo kung lumalago ba. Kasi kung mga payat-payat yan, ibig sabihin, hindi mo napapakain.